Nag-order ako nito mga ka-works, Mai Tai. Hindi ko na naubos dahil nahilo na ako sa lasing. Hindi ako sanay na umiinom. Kaya mabilis ako tinamaan. Ayun si Leia. Asan ba si Leia? Ayun. Bibili ng ice cream. Natakpan na nung mama. Bibili siya ng ice cream. Para daw mawala yung aking kalasingan. Ano ito? Pistachio? Pistachio. Okay. Kain You tayo. say. Uwian na mga ka-works. Paggabi na. Iipake na ang mga tao. Morning mga ka-works. So Monday today, September 25. So kung napapansin nyo, maigigi na ang boses ko. Although hindi pa bumabalik sa dati, pero maayos-ayos na. Dahil hindi na masakit yung lalamunan ko. So siguro gagawa ako ng ano natin ngayon, ng video na pag-usapan natin yung travel na nangyari sa Montreal doon sa recent trip namin. Ano yung ang tawag niyan, yung maganda at pangit yun, at ano yung mga i-avoid next time pag nag-travel yun. So mamaya may kikitain kami yung kasama namin sa pag-hiking. Ano kami, ito na ba? Hindi, 101. So mag-ano kami, magkikita-kita kami kasi magsi-celebrate kami nung birthday namin kasi parehas kami ng September ni Eleanor. So yun, lalabas kami kakain. So
after nun mga kaberks, kung makakagawa ako ng video about sa trip nga namin, gagawan ko para yun, may idea kayo kung sakaling gusto nyo mag-trip din or magbiyahe. Yun. So, para ma-avoid nyo rin yung mga ibang mistake na ginawa ko at wag nyo nang gagawin. So, ayun, pero overall, maganda naman yung kinalabasan ng trip namin. Siyempre, mas madami yung maganda kaysa sa akin kasi yung yung mistake may natututunan ka. Hindi naman pwedeng lahat anong tawag yan? Perfect. Mas maganda nga at least may natututunan, 'di ba? So, yun mga kaberks. At maghihintay muna ako ng bus. At hindi na malate. Buti na lang Monday ngayon, maraming option, 'di ba? Yan, pansin nyo, madilim na. Yan. At ano ba yung sasabihin ko? May last hiking kami ngayon, September. Ngayong week din yun na yun. So, yun, abangan nyo. Syempre, late nyo na yun makikita kasi nga, di ba, mas ahead ang upload. Mas late yung, nyo makikita. Kasi hindi naman ako nagla-live stream, di ba? At saka wala naman internet doon sa bundok. So, yun mga kaberks. See you later. Hello mga kaberks. So, another day. Day off ko yesterday and 3 days akong day off. Kahapon, supposedly, mag-hike kami. Kaso, I changed my mind dahil di pa naka-recover ng paglalakwatsa. Yung boses ko medyo malat pa. So, sabi ko, wag muna mag-hiking. So, yun. Kaya nandito sa bahay. So, kahit nandito sa bahay, tayo, chika-chika. So, pag-usapan natin na, yung previous travel, bakit ako nagkasakit. Dahil sa, pa lang, yung weather changes dito sa, sa Canada, na ng medyo malamig. Tapos, madalas pa na uminom ako ng malamig at kumakain ng matamis. Ang problema ko kasi mga kaberks, ang tonsillitis ko pag kumain ako ng chocolate at hindi ako uminom kaagad ng tubig, doon nag-i-start siya na sumakit ang lalamunan ko, tapos yung malamig na tubig na iniinom. So, yun ang problema ko sa sa katawan. So, but overall mga kaberks, yung travel ko naman is maganda naman. So, natin yung transportation. Papunta kami ng Montreal. Supposedly nga nabanggit ko doon na dapat magrerenta kami ng ng sasakyan, pero hindi na natuloy dahil nga sa previous incident sa Turo. But I think kinauwian naman maganda naman kasi na-discover namin yung mga transportation doon. So, nakihalubilo kami kumbaga sa mga taong nandun talaga sa Montreal na daily life nila ay mag-commute. So, na-navigate naman namin yung mga yung transportation doon. At yun nga na find out ko na maganda ang transportation doon kumpara dito sa Alberta na malinis. Mostly ng nila doon, ang train station ay underground, wala na sa ibabaw. Dito sa Alberta mayroong portion of nasa ibabaw ang train. So, pag nasa downtown na ang train, nasa ilalim na dumadaan. So, yung majority nasa ibabaw ang train namin dito sa Edmonton. So, yun ang kaibahan. Tapos, tinatap mga kaberks doon ang ang ticket. So, pag wala kang ticket, hindi ka makakapasok doon. Kaya walang nakikihalubilo doon na homeless na walang pambayad. So, majority, malinis talaga ang train. Tapos,
paano ba isasabihin, hindi ako nakaamoy doon na mapangit na sumakay. Hindi katulad dito sa sa amin, dito sa Edmonton. Oh my God, parang ayaw mo na nga umupo, baka may umupo doon na homeless. So, real talk to mga ka-Berks, kasi ayoko naman magpanggap na sobrang linis dito sa 'di ba, sa Edmonton. So, yun mga ka-Berks, hindi ko naman sila dinidiscriminate, pero yun ang reality kasi, kaya ako sinasabi sa inyo na magkaiba ang transportation dito sa Edmonton saka sa Montreal. So, parang na-depreciate, paano ko ba, ko lang, na na-compare ko lang sila. So, na magkaiba sila. Tapos, yung pagkain, oh my God. Expensive mga ka-Berks. I think mas mahal sa kanila kasi nga dalawa ang tax nila, 'di ba? Yung GST saka HST ata yung tawag sa kanila, parang ganun. Basta dalawa ang tax sa kanila. Dito sa Alberta mga ka-Berks, isa lang. Kaya ilang araw pa lang kami, parang nasa 300 na yung, parang yung everyday namin na na dalawang beses kami kumain, para nasa nasa 50 na. Inabot pa nga kami ng isang kain na nasa 120. Dalawa lang kami. So, yun mga ka-Berks, medyo may kamahalan ang pagkain doon. Kaya namumulubi pa hanggang ngayon. Tapos, ano pa ba, yung pagkain, yung transportation, yung accommodation naman, syempre pinili ko yung mga ka-Berks para makatipid. Yung accommodation naman, maayos naman siya. So, nakatulog naman ng maayos. Malapit din naman sa bahay yung malapit sa bahay. Yung bahay ay malapit sa transportation, kaya hindi masyado kaming, kumbaga, mas napadali yung namin na mag-navigate sa lugar. Yun. Napuntahan naman namin na yung gusto namin puntahan. So, yun. Hindi nga lang lahat na kung anong may attraction sa Montreal, but majority na gusto kong puntahan at gusto namin na pasyalan, napuntahan naman namin. So, yun. At nakita nyo naman sa video ko ano yung mga pinuntahan namin mga ka-Berks. So kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo. So, at doon naman sa Toronto mga ka-Berks, mayroon nga kami doon na hindi napuntahan na napabuko na mga ka-Berks, yung bus na na-miss out namin dahil nga siguro kulang sa research at kulang, hindi, ni-research ko yon na nandun mismo yung bus station. Pero dahil nga sa sobrang laki, hindi ko alam kung ano yung building doon. Kung saan nakapaligid doon. So, yun. Naubos yung oras namin dahil maliban na sa hectic yung schedule namin at konti lang yung pagitan ng oras, naubos yung oras namin kakahanap ng building. At napunta pa kami sa pinakamalayo. So, yun. But, sabi ko nga mga ka-Berks, depende nyo kung paano titingnan ang mga negative side na ipapaano nyo ng positive side. So, positive side, mas naikot, hindi naman mas naikot. Kumbaga, nagkaroon kami ng time na i-explore yung mismong Toronto dahil kung pumunta kami doon sa Niagara Falls, babalik kami gabi na. So, pagod na kami noon. Hindi ko na ma-appreciate yung mismong town. So, bakit ko naman naisip magpabook mismo sa Toronto na malayo sa Niagara Falls? Actually, mga ka-Berks, kasi gusto ko yung town ng Toronto na makita sa gabi. So, kaya yun ang pinili kong lugar. At doon ako nag-book ng hotel namin. Hindi doon mismo sa pinakamalapit sa Niagara Falls. So, yun ang behind the story. Pero hindi naman ako nagsisisi mga ka-Berks dahil nag-enjoy naman ako sa pagstay ko doon ng at least overnight sa Toronto. So, yun ang kagandahan nung hindi kami natuloy sa Niagara. But sabi ko nga, marami pang pagkakataon na makapasyal ulit ako ng Niagara Falls at Toronto na mas ma-explore ko sila. At kaya hindi rin naman ako nanghihinayang. So, yun.
At doon naman sa Miami, nasyak nga kami dahil nga mostly pala ng tao doon are from Cuba kasi nasa baba pala ng Miami ang Cuba. So, yun mga ka-Berks, hindi ko naisip yun. Kaka-search ko sa Google na nandun na, alam ko lang Bahamas na magkatabi lang sila. Kaya plano ko sana doon na isingit pa ang Bahamas, but kulang din ang oras. Kasi halos yung biyahe namin mga ka-Berks, the whole day, nasa biyahe kami, makalipat lang sa ibang lugar. Kumbaga yung 3 days namin, parang papunta ng Montreal, halos naubos ng isang gabi. Papunta namin ng Toronto, halos naubos din, kakabiyahe. At pati Miami. So, yun. Halos ng biyahe namin naka-consume kami ng isang araw. Kumbaga, matutulog na lang kami. So, pero sinisingit pa rin namin kahit paano mamasyal. Kasi sayang naman kung magpapahinga ka lang sa bahay, di ba? Katulad nung sa Montreal, kahit pagod na kami sa biyahe, lumabas pa rin kami at kumain. At least nakapasyal pa kami and nakita namin yung magandang sunset doon sa park. So, yun mga ka-Berks. Katulad din sa Toronto na hapon na kami dumating, pero lumabas pa kami ng hapon. Nagpaggabi pa kami. So, yun. Para hindi nasasayang yung ipinunta, di ba? Kaysa naman nag-staycation ka lang. At least, kahit papano may naikot, di ba? So, doon nga sa Miami mga ka-Berks, hindi ko ina-expect na maraming Cuban doon. Actually talaga. So, ayun, bagong discovery yung para sa akin na marami palang Cuban, hindi Mexican. Cuban, hindi Mexican. Although, similar sila ng lengguwahe. Yun. So, maayos naman, maganda naman yung Miami. Pero, para sa akin, sa opinion ko, since napunta ko na siya, hindi siya katulad ng Hawaii na gusto ko pang bumalik. Yung Miami na parang, okay, that's it. Na parang napuntahan ko na siya, hindi na ako yung curious ba. So, yun. Yun ang aking, kumbaga, judgment doon sa pinuntahan ko mga ka-Berks. So, doon sa Toronto, sabi ko nga, babalik pa ako doon. At same thing sa Montreal, tingin ko babalik din ako doon. Kasi, parang gusto ko pa siyang, parang kulang yung pag-stay ko doon. Pero sa Miami, parang hindi na ako babalik doon mga ka-Berks. Mas gugustuhin kong bumalik ng Hawaii sa Big Island. Kasi di pa ako napunta ng Big Island. Sa Maui, napunta na ako doon. At yung Honolulu. Ito naman, Hawaii din. Pero sa Big Island na. So, yun mga ka-Berks. Tunghayan nyo yung kung kailan. So, yun mga ka-Berks, message me kung may gusto kayong ano doon sa accommodation na gusto nyo bang masubukan yung tinirahan namin at hindi na kayo problema doon sa paghahanap ng kung anong tirahan, di ba? Pero kung gusto nyo Airbnb, marami doon mga ka-Berks. Sa Airbnb lang din ako naghahanap. So, yun mga ka-Berks, kung gusto nyo umistay doon sa pinagstayan namin doon sa trailer, message me at i-send ko sa inyo yung link. At si Joe nga ay napakabait dahil nga imagine niyo mga ka-Berks kung magkano pang i-add ko doon kung wala kaming data na pang internet. Yun, pre-provide niya yun sa amin mga ka-Berks. So, yun. Kaya, nagpapasalamat kami sa kanya na nag-provide siya ng ganon. So, yun mga ka-Berks, ang chika natin sa aming pag-travel ng 2023. It's a long wait kasi nga parang kaka-start lang ng year noon ko yun pinabook. So, masyadong mahaba.
Kasi mas maganda mga kaberks ang magpabook ng mas maaga kasi nga at least na paplano pa ang itinerary kung saan at kung mayroong mga idadagdag. So, yun. At successful naman ang aming pag-travel kahit na nagkasakit. Kasi rin na marami nagta-travel na may sakit sila, hindi nagmamas. So, yun. At syempre, hawaan na. Ang airline pa naman eh, di ba, secluded. So, yun. So, yun mga kaberks. Hanggang dito na lang muna ang video natin dahil medyo may kahabaan na. So, message me kung meron pa kayong mga katanungan. So, yun. See you next time mga kaberks. As always, do what makes you happy. See you.